Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Nobyembre. Sa ating mga may edad-edad na ho, ang pamilyar tayo pag sinabing 30 ng Nobyembre ay Bonifacio Day. Pero alam naman natin na inilipat natin ang pagdiriwang natin ng Bonifacio Day noong Monday. Pero pag sinabi natin Andres Bonifacio, ang nasa isip kagad natin, atapang atao. Di ba? Pag sinabing Andres Bonifacio, matapang. Isa sa mga bayaning Pilipino na tinitignan, kinikilala natin sa kanyang katapangan. Paano? Bakit siya naging matapang? Sa paninindigan para sa bayan. Pero para sa ating mga Kristiyano, Katoliko, hindi lang Pilipino, ang araw na ito'y mahalaga sapagat ito'y kapistahan ng isa sa mga matatapang na alagad ni Kristo, San Andres. Magkapangalan sila, parehong matapang. Isa, matapang para sa bayan. Isa, matapang para kay Kristo. Pag sinabi natin katapangan, hindi lamang ito tungkol sa kakayahan mo na pasunurin ng iba. Hindi lamang ito tungkol sa kakayahan mo na makinig ang iba sa iyo. Alam mo ninyo kanina, ay Thursday ang ating feeding program ng Quiapo Church. Medyo kumonti tayo kumpara nung nakaraan, 446. Ngayong Huwebes, 398. Nabawasan na naman ang iilan. Marami pa rin. At isa sa mga lagi ko pong pinapaalala at ginagawa sa kanila ay hanggat maaari, kumbinsihin sila na itigil na ang maling ginagawa. Nakalimutan na ang masamang gawain. Na itama na ang anumang mali sa kanilang buhay ngayon. Hindi madali yon. Kung kayo ang tatanungin ko, kailan ka huling nagtama ng kapatid mo? Nakakatakot, Father, kasi siya ang gumagastos sa bahay namin. Kailan mo huling itinama ang asawa mo? Naku, lalong nakakatakot, Father. Bugbog sarado ko dyan. Kailan mo huling itinama ang magulang mo? Nakakahiya, Father. Nakikitira pa rin kami hanggang ngayon sa kanya. Kailan mo huling itinama ang katrabaho mo? May utang ako dyan, Father. Mahirap na. Kailan ka huling naging matapang sa ngalan ng katotohanan? Sa ngalan ng kabutihan? Kaya nga ang lagi namin sinasabi sa mga kapatid natin na pumupunta ng Huwebes ng umaga, hindi lang ito feeding program, formation program din ito. Ang ating ibinabalik sa kanila at binibigay sa kanila, hindi lamang ang kalusugan ng katawan nila, kundi kabutihan ng kanilang kalooban. Kabutihan ng kanilang kaluluwa. At doon tayo tinatawag maging matapang. Sabi nga sa ating unang pagbasa, ipahayag nawa ng mga labi natin ang Panginoon, ang mabuting balita. Sana tuwing bubukas ang bibig mo, naniniwala sila sa iyo, hindi dahil takot sila sa iyo, kundi dahil totoo ang sinasabi mo. Mabuti ang ipinapakita mo. Ngayong umaga, nasaksihan ko dalawang kwento, dalawang mukha ng katapangan ng buhay may asawa. Kanina doon sa ating feeding program, nakita ko ulit, mga tatlo sila. Tatlong mag-asawa na yung kanilang misis, pare-parehong nakaupo sa wheelchair at itinutulak nila ang kanilang misis. Kayong may asawa at may asawa pa at magkasama pa, pagdasal ninyo na sana pag tumanda kayo, hindi kayo mahihiya, hindi kayo matatakot na ipakita pa rin ang pagmamahal sa isa't isa. Kanina naman, bago magmesa, meron akong pinuntahang may sakit sa ospital.
Yung kanyang asawa, mister naman ang may sakit. Ilang linggo nang walang malay, nasa CCU, hindi ICU. Alam niyo yung misis niya, pareho silang 70 plus na. Pero yung misis, kala mo ang tapang-tapang. Pero nung pinray over ka na, doon na bumigay. Kailangan mong maging matapang kuminsan para sa mahal mong nanghihina at natatakot na. Ang katapangan ay mukha ng tunay na pagmamahalan. Kaya nung tinawag ni Kristo si Andres, si Pedro, si Santiago, anong ginawa nila pare-pareho? Iniwan nila ang lambat, iniwan ang kanilang karir, iniwan ang negosyo, iniwan ang pamilya, iniwan ang lahat para sa Panginoon. Kaya mo? Matapang ka? Katapangan ang pagpili sa Panginoon. At kung pinipili mo ang Panginoon, kung matapang ka, magsasabi ka ng totoo. Gagawin mo ang tama. Ititigil mo ang mali. Kalilimutan mo ang kasamaan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ang buwan ng Nobyembre ay hindi buwan ng katatakutan. Ang buwan ng Nobyembre ay buwan ng katapangan. Mga banal na tao na nabuhay at namatay para sa Panginoon. Ipagdasal natin na sana araw-araw, dalawin man tayo ng takot, ng nerbiyos, ng pagod, huwag tayong panghinaan at maduwag na mabuhay para kay Kristo.